Dadako na po ulit tayo sa ating pag-aaral, pero siyempre, balikan po natin yung mga nagdaan nating pagtatalakay, Mami Hermosilla, Mami Herdelesa. Ayan, no? Balikan po natin yung ating tinalakay nakaraang Sabado ng hapon. May kinalaman po sa Jesus at ang kanyang mga salita. Brother Adren, ano? Oy, nalimutan ko, Caranza family at Grao family. Ayan. Huwag po kayo magtatampo. Ayan, mamaya babati po ulit ko, huwag po kayong agalala. Ayan, sinusubaybayan tayo ni Brother Adren Ruetas. Ayan, thank you po, God bless kayo dyan ha. Okay, pagka meron akong maling nasabi, kapatid na Adren, pwede mo akong i-check ha. Ayan, alam mo naman tayo ay madali lang tayong makausap pagka mali tayo. Madali lang natin yan tanggapin. Ayan. Okay po, ang mga salita ng Panginoon ay sabi sa atin ng Biblia sa 12:6 ng mga awit. Ito ay 7 times na dinalisay. Tingnan natin, Sister Kate. 12:6 ng mga awit. Yan. Tinatawag nating written word ang Biblia. Si Kristo ay tinatawag nating living word. Ayan. 12:6 ng mga awit. Ganito po ang binabanggit sa atin ni Haring David. Ayan. Okay po, sige po. 12:6. Ayan. Ang salita ng Panginoon, ayan, ay mga dalisay na salita na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. Yan. Kaya napakaganda ng ating Biblia na sa tulong ng mga Protestant sa kanilang pagtatanggol ay nakarating po ang salita ng Diyos sa atin. Sa kabila na ito ay sinubok sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, na ang Biblia ay na-spread, na-ikalat, sa kabila ng sila ay inuusig, sinusunog, pinagpapapatay, ang salita ng Diyos ay mamamalagi. Yung mga nagtanggol na ito ay nagkandamatay na, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Sabi nga ng Isaiah 40 o Isaiah chapter 40, simulan natin sa verse 6, 7 at 8. Ganito po ang nakalagay. Yan, Madam Yem Ortega. Yan, no? Tingnan natin. Okay. Isaiah 40. Verse 6, 7, and 8. Yan, tingnan natin. Ang bulaklak at ang dahon, wala pa, ay nalalanta. Yan, no? Medyo tinatay pa ho, mahina lang ang signal. Isaiah 40, yan. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, sapagkat ang hinga ng Panginoon ay umihihip doon. Tunay na ang bayan ay damo. Verse 8. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Yan, nakita po ninyo, bilang patotoo ng isang subok na propeta, ang salita ng Diyos ay mamamalagi. Itinulad po na ang tao ay gaya ng hinga, nawawala, ang bulaklak, ang dahon ay nalalanta, natutuyo, pero ang salita ng Diyos, mamamalagi po yan. Opo, pinatunayan na po ng kasaysayan na ang Biblia ay dumaan sa napakaraming pagsubok. Ano po? Kaya ang salita ng Panginoon ay kailanman, sabi ni Prophet Isaiah, ay mamamalagi. Alam po ba ninyo na itong salita ng Panginoon, siya po ang pinakasentro, siya po ang pinaka-focus ng mga salitang nasusulat na ito. Di ba? Kaya sabi sa atin, mayroong 3 division ang kasulatan. Tinatawag po yan na tanak. Yung 5 aklat ni Moises, kung tawagin ay Pentateuch. Bakit po Pentateuch? Kasi mangyari po ay penta. Ibig sabihin po nun ay 5. Yun po ay Torah. Yan. Tinatawag din po yung Law of Moses.
Pag sinabing law of Moses, depende po yan sa konteksto. Ayan po ay tinatawag na kautusan. Depende po kung paano uunawain, ano po ang context. Pag sinabing kautusan ay hindi po naglalaman lamang niya ng Ten Commandments. Ayan. Yun po ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Pentateuch. Yan po ang Torah. Inuulit ko po, yan din po tinatawag na Law of Moses. Sumunod po niyan ay Nabim. Yan. Ikalawang division ng Tanakh. At ang ikatlo niyan ay Ketubim. Yan. Yan po ang tatlong division ng aklat. Ngayon, ang sabi sa atin, maging ang ating Panginoon ay madalas mag-quote, madalas siyang sumitas magmula sa mga matatandang tipan. Tatandaan po natin, mga kababayan, mga kaibigan kong nanonood, nakikinig, yung salita ng Panginoon na nasulat, walang iba kundi ang Biblia, ay ito po ay maraming mga talinhaga. May mga salita na minsan ay mahirap pong maunawaan. Gaya po ng minsan nating tinalakay na ito'y binabaluktot, sabi ng ang bagong ang Biblia, maging sa ibang kasulatan, ganun din ang kanilang ginagawa. Kaya bago ho tayo mag-aral, o ang isang tao ay gustong magbasa ng Bible, kailangan nung magkaroon ng panalangin. Bukod sa panalangin, magkaroon ng kababaan ng puso. Ang pag-aaral ng salita ng Panginoong nasusulat, hindi pag-aaral para ikaw ay makipagtalo. Depende po kung nangangailangan ng katwiran, doon lamang po umaalma o pumapayag ang ating pananampalataya. Ang salita ng Panginoon na nasusulat ay dito rin madalas humango ang ating Panginoon mula sa matandang tipan. Tandaan po natin, sa panahon po ni Apostol Pablo, sa panahon ni Kristo, hindi pa po nakakanonize, hindi pa ho na ililimbag ang New Testament. Ay madalas si Apostol Pablo, si Apostol Pedro, maging si Kristo ay malimit, kumuha ng sitas o ng tala, ay magmula po sa matandang tipan. Ayan. Kaya ang salita ng Panginoon, ang sabi sa atin, ay mabisa. Pag sinabi niyang ating Panginoong Yesus, wala na po dapat pagdududa. Kung ano yung kanyang sanilita, o ano ang kanyang sinabi, mangyayari po yun. Kaya nga sabi ng Deuteronomy 4, Deuteronomy 12, Jeremiah 36, ang salita ng Panginoon ay hindi magkukulang, hindi pwedeng mabawas, hindi pwedeng magkamali. Brother Nap, ano po? Kaya ang salita ng Panginoon ay talagang mapanghahawakan natin. Bagamat marami po ang nagdududa sa salita ng Panginoon na ito'y gawa ng tao, tama naman po yun. Pero ito po ay inspired ng Holy Spirit. Kaya sa tuwing babasahin po natin ang Biblia, dapat po ay meron tayong magandang motibo na handa po tayong magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon, sa kapangyarihan ng Holy Spirit ay mag-aakay sa atin sa katotohanan. Kaya yan po ang kasulatan ng ating Panginoon ay libre po yan. May panahon po yan ay maglalaho. Ay sabi ng ating pananampalataya, hanggat ang ating isipan, ang ating mata ay nakakaunawa, nakakakita, nakakaintindi, mga pangako ng Diyos ay pwede po nating ingatan at isulat sa ating mga isipan. Bakit po? Kasi darating ang araw na ang salita ng Panginoon na nasusulat ay maglalaho sa ating mga kamay. Marami po ang paparuot parito para makinig ng salita ng Panginoon ay hindi na po mapapakinggan. Habang ang salita ng Panginoon na nasusulat ay nasa ating pang mga kamay, samantalahin po natin itong basahin. Ano po? At kung makamememorize pa ho, pwede pa ho nating i-memorize. Bakit po? Kasi kung malabo na yung ating mata, hindi na makabasa.
Kung mahina na yung ating pandinig, hindi na tayo makarinig. Kaya hanggat tayo ay bata pa, simulan po nating magmemorya ng mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salitang nasusulat. Ngayon po ay atin pong tunghayan si Jesus at ang kanyang mga kasama. Marami po ang nalilito at marami po ang paniniwala na ang tanging lamang personang nagsasalita sa bagong tipan hanggang sa lumang tipan, walang iba kundi si Kristo. Ganon ang pagkakakilala po ng iba. Pero ang ating paksa ay si Jesus at ang kanyang mga kasama. Sino-sino ba ang mga kasama ng ating Panginoon? Sa katunayan po ng ating Panginoon ay pumarito po sa lupa. Malimit banggitin, malimit niyang salitain na hindi po siya nag-iisa. Meron pong nagsugo sa kanya. Pakinggan natin ang 8:16 ng aklat ng San Juan. Ganito po ang binabanggit sa atin ng Biblia. John chapter 8 verse 16. Ganito po ang sinasabi sa atin. Okay po? Ayan. Chapter 8 verse 16. Oo. At kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Pansinin po ninyo ang pananalita at pangungusap ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa atin ng tala sa bandang huli ng sentence, ng paragraph, ng pangungusap, ng talata, hindi ako nag-iisa, kundi ako, tingnan po ninyo yung grammar niya, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Sa makatuwid, ang ating Panginoon ay bukod na persona at bukod ang persona nung Ama. Dito, dalawa pa lamang ang binabanggit dito, Pero hindi po nangangahulugan sa talatang ito, sila lang dalawa ang binabanggit ng Biblia. Dito lang muna tayo nagpasimula sa talatang ito. Dahil po ang Biblia ng Bagong Tipan, lalo ang aklat ng San Juan, ay meron po yung 21 or 21 chapter, ang aklat ng San Juan. Hindi po dyan natatapos ang salita na para baga sa talatang ito ay dalawa lamang sila ang pinapakilala rito ni San Juan. Ay hindi po. Ang sabi sa atin, doon sa grammar na yan, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Ang ating Panginoon Jesucristo ay meron pong tinatawag na human being o yung tinatawag na pagkakatawang tao. Dito pansinin po natin, hindi po pwede na yung si Kristo tapos yung Ama ay iisa ng persona, masisira po ang grammar nito. Una, iba ang nagsugo sa sinugo. Ayan. Ang nagsugo, ang Ama, ang sinugo, si Kristo. Alam po niyo, bago po mangyari ang mga bagay na ito, magkasama na po ang Ama at ang Anak bago pa matatag ang sanlibutan. Talaga? Opo. Bago pa ho ang sanlibutan ay natatag, magkasama na po ang Ama at ang Anak. Nuulit ko po, bago nagawa ang sanlibutan, kapwa na umiiral ang magkasamang ito, si Kristo at ang kanyang Ama. Tingnan natin ang Kapitulo 17 ng Aklat ng San Juan, mula sa talatang 24 hanggang 25. Ganito po ang sinasabi sa atin. Chapter 17 ng Aklat ng John, verse 24 and 25. Tingnan natin. Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko sana. Ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko.
upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Napansin po ba ninyo yun? Sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Tuloy po natin sa talatang 25. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ayan. Kaya maliwanag po mga kapatid, mga kaibigan na nasa kanilang mga tahanan. Iba po yung ama, iba po yung anak. Iba po ang pagkapersona ng anak, iba po ang pagkapersona ng ama. Kaya bago pa ang sanlibutan, nakatanggap na siya ng karangalan, kaluwalhatian sa ama. Si Kristo, nagkatawang tao, sinugo ng ama. Kaya iba po ang nagsugo, inuulit ko po, ang nagsugo ay ang ama, ang sinugo ay ang anak. Sa katunayan po, hindi po naparito si Kristo sa kanyang sarili. May nagsugo po. Tinanuli natin. Balikan natin ang 8 ng aklat ng San Juan. Pumunta tayo sa talatang 42. Ayan po. Tingnan natin. 8:42 ng San Juan. Opo. Ayan. Kasi Kristo po may kasama. Kasama na siya ng Ama bago pa natatag ang sanlibutan. Ayun, tingnan natin. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos, ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. O, di ba? Kaya maliwanag po, mga kaibigan, mga kapatid. Si Kristo po ay hindi naparito sa kanyang sarili. May nagsugo talaga. Iba ang nagsugo. Ang nagsugo, ang ama. Ang sinugo, yung anak. Maliwanag po yan. Hindi po pwedeng sinugo niya yung sarili niya. Hindi rin po pwede na iisang persona sa grammar na ito. Si Kristo po, Diyos na nagkatawang tao, at pagkatapos sinalita niya siya'y sinugo. O, di ba? Hindi naman po mahirap unawain yung talata. Maliban na lang kung kayo po ay tumututol dito sa mga nakasulat na ito. Mismo nga ang ating Panginoon, nasa bibig na nga niya, hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Di ba? Sinong nagsugo? Ang Ama. Sino ang kanyang sinugo? Ang anak. Maliwanag na nga yun John 3:16, di ba? Palasak na talata yun. Di ba? Sinugo ang kanyang anak sa sanlibutang ito. Ngayon, kung iisang persona yan, sino yung sinugo? At sino yung nagsugo? Kaya maliwanag po, si Jesus merong kasama. Yung mag-ama. Ayan. Si Kristo at ang Ama. Maliwanag po yan sa tala ng Biblia. Tuloy pa natin. Sino pa ang kanyang kasama? Ayan. Kasama ba rito ang Holy Spirit? Kapwa na ba umiiral? Ay, opo. Tingnan po natin. Nung matatapos na ang ministry ng ating Panginoon si Kristo, nagsalita siya tungkol sa Espiritu Santo. Tandaan po ninyo uli ito, ha? Meron pong persona, iba ang persona ng Ama, iba ang pagkapersona ng anak, iba ang pagkapersona ng Holy Spirit. Kaya tinatawag po natin ito na 3 person in 1 God. Hindi po natin sinasabi si Kristo ang Diyos. Si Kristo ay Diyos. Ayan. Ngayon, tingnan natin. Sa Kapitulo 14 ng Aklat ng San Juan, may sinalita ang ating Panginoon sa talatang 16 at 17. Chapter 14 ng John, verse 16 at 17. Opo. Yan, tingnan natin. Okay? Ayan po. Ako'y dadalangin sa Ama. Tingnan naman ninyo yung grammar. Iba yung dinadalanginan sa dumadalangin.
Kaya wag po ninyong kalilituhan na may tinatawag na oneness. Hindi po. Ang Bible po ay merong tinatawag na Trinity. The Godhead. 3 person in one God. Ito na naman po ang usapan dito. At ako'y dadalangin sa Ama. Sino yung dadalangin? Si Kristo, yung anak. Sino yung kanyang dadalanginan? Yung Ama. Tuloy po natin yung basa. At kayo bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Ito po'y bukod. Iba. Another comforter. Another parakletos. Iba po ito sa pagkapersona ng Ama, sa pagkapersona ng anak. Verse 17, ganitong nakalagay. Verse 17. Sa makatibagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatakan sa inyo at sa inyo. Kaya makatuwid ang ating Panginoon ay hindi nagsosolong persona. Meron po din siyang kasama na bukod sa persona niya. Walang iba kundi ang Ama at ang banal na Espiritu. Kaya meron pong 3 persona sa iisang Diyos. Wala po tayong 3 Diyos. Wala po tayong 2 Diyos. Kundi isang Diyos na meron pong 3 personang magkakahiwalay. Yan po ang magkakasama. Ng kanilang planuhin, ng panukalain na gawin ang sanlibutan. Kaya nga sinasabi ni Kristo, hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Ano ang katibayan na talagang magkakasama silang 3? Si Jesus at ang kanyang kasama. Bago pa natatag ang sanlibutan, kapwa na sila umiiral na 3. Tingnan po ninyo, talaga bang si Kristo sinugo? Katunayan ba ng Biblia na yung Ama at ang Espiritu ay nagsugo sa anak? Tingnan natin. Puntahan natin ang subok na propeta na si Isaiah sa 48, simulan natin sa 12, 13 at 16. Ganito ang sinasabi sa atin ng Biblia. Chapter 48, verse 12, 13 at 16. Ayan. Sige po. Opo. Isayas. Opo, ito. Inyong dinggin ako, o Jacob, at Israel, na tinawag ko. Ako nga. Naalaala nyo, mga kaibigan, mga kapatid, yung salitang ako nga, walang ibang pinatutungkulan yan pagka ang pag-uusapan natin ay creator. Bagamat yan ay ginamit din ng isang lalaking bulag doon sa Kapitulo 9 ng Aklat ng San Juan, sa talatang 9, ginamit din niya yung salitang ako nga. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung creator, yung manlalalang na bago pa ang sanlibutan, umiiral na siya. Kaya yung terminong ako nga, di ba, ay umiiral na. Ako ang una, ako rin ang huli. Tatandaan po ninyo yung terminong ito. Ang ibig lang sabihin yan, bago pa ang lahat ng bagay lumitaw na nakikita ng ating mga mata, ay meron ng umiiral na Diyos. Ayan. Ay sabi rito sa sulat ni Prophet Isaiah, dinggin ninyo ako, o Jacob at Israel, tinawag ko, ako nga. Ako ang una, ako rin ang huli. Sino po kaya ito? Ayan, na nagsasalitang ito, na nagsasabing ako nga. Siguro sa mga nag-aaral ng Biblia, alam nila kung sino na ang tinutukoy ditong ako nga.
No? Tatandaan po ninyo, ang salitang ito, madalas pong ikapit ito sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Ako ang una, ako rin ang huli. Madalas din po itong ikinakapit sa ating Panginoon, ikinakapit din po ito sa Ama. So, maging sa banal na Espiritu. Ngayon, pero sa context na ito, sa talatang ito na ating pong pinag-uusapan, bilang karagdagang pag-aaral, sino nga ba ito? Tuloy natin sa talatang 13, verse 13. Ayan, verse 13. Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit. Sapagkat ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Maliwanag dito mga kaibigan, mga kapatid. Yung ako nga, na ako ang una, ako rin ang huli, siya yung gumawa at naglatag ng patibayan ng lupa. Siyang nagladlad ng langit. Kayo po ang mag-analysis nito. Sino kaya ito? Ayan, sino kaya? O kaya dun po sa mga may pagkakaduda pa, na ang tinutukoy dito si Kristo, limi-limiin yung maigi at balik-balikan po ninyo ang Isaiah 48, verse 12, 13, at 16. Ako nga, sabi ni Prophet Isaiah sa kanyang sulat, ako ang una, ako ang huli. Ako ang naglagay ng patibayan ng langit, nagladlad ng patibayan ng lupa, nagladlad ng langit. Walang ibang pwedeng gumawa niyan, kundi ang Diyos. Walang pwedeng makalika ng langit at ng lupa, kundi tanging Diyos lamang. Ano po? Ngayon, sino kaya ito? Tuloy natin sa talatang 16, verse 16. Yan, Brother Norman. Okay, verse 16. Ang sabi diyan, kayo'y magsilapit sa akin. Inyong dinggin ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon nangyari ito, nandoon nga ako. Ito, wag niyong mamaliin na ito'y si Propeta Isaias. Ay hindi po. Si Propeta Isaias ay hindi po gumawa ng langit at ng lupa. Hindi rin po kinilaim ni Prophet Isaiah na siya yung una at ang huli. Hindi po. Ikinakapit po yan sa Diyos na Creator. Ngayon, tingnan po natin. Nandoon nga ako. Hindi siya nagsalita ng lihim bago nangyari ang mga ito. At ngayon, sinugo ako. Yan. Tingnan po natin ha. Isa-isahin natin. Alam nyo kanina, tiningnan natin yung 8:16 ng San Juan. Diba? Oo, ang hatol ko ay hindi akin. Kung ako man ay umahatol, hindi ako nag-iisa, kundi ako'y sinugo niya. Maraming mga tala sa loob, lalo na ang bagong tipan, na laging may salitang sinugo. Ang nagsugo ay ang ama, ang sinugo ay anak. Wala po kayong mababasang sinugo niya, sarili niya. Wala po nun. Kung meron man, maganda. Di ba? Ay ngayon. Sa 48:16 ng Isaiah, sinugo ako ng Panginoong Diyos. Oh, iba yung Panginoong Diyos na nagsugo. Ang sinugo, yung nagsasalitang ako nga, na nagladlad ng patibayan, ng langit at ng lupa. Sinugo ako ng Panginoong Diyos. Isa. At ang kaniyang espiritu, big letter E, big letter S. Dalawa. Sino yung pangatlo? Yung nagsasalita sa panahon ni Propeta Isaias. Di ba? O, kaya meron tatlo na magkakabukod. Yung nagsasalitang ako nga ang una, ako ang huli, ngayon ako'y sinugo ng Panginoong Diyos at ng kanyang espiritu. Adi si Jesus at ang kanyang kasama. Sino kasama ni Jesus? Walang iba kundi yung Ama
at ang banal na Espiritu. Diba? Hindi na po dapat natin yung pagdudahan. Maliwanag po ang Isaiah 48. Sino po ba ang pwede nating ikapit diyan na nagsasalitang ako ang una, ako ang huli, na naglatag ng langit at ng lupa? Hindi naman po yan si Propeta Isaias. Diba? Ayon po sa context, sinugo Hindi naman sinugo ang Ama sa panahong ito. Diba? Ang sinugo po, sa pagpapakilala ng konteksto, walang iba kundi si Kristo. Madalas naman niyang sabihin sa Bagong Tipan, lalo sa aklat ng San Juan, madalas naman niyang sabihin, sinugo ako ng Ama. Diba? Na bago pa natatag ang sanlibutan, inibig na siya ng Ama. O kaya ang John 3:16, diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? Kaya si Kristo, isa pang pag-aaral po dyan, bago po siya nagkatawang tao, kinikilala na po siyang Diyos. Bakit po? Wala naman po kasing taong makalilika ng langit at ng lupa. Tanging Diyos lamang ang may kakayanan na makagawa mula sa wala. Diba? Ex nihilo. Pag sinabing ex nihilo, mula sa wala, lalalang siya, makagagawa siya. O sino po ang Diyos bukod sa Kanya na pwede nating ikumpara na makagagawa ng lakat ng bagay na mula sa wala? Diba? Tanging ang Diyos lamang, wala nang iba. Tanong, maliwanag po na ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga kasama ang tanging pinakikilala sa loob ng Biblia. Iba ang persona ng Ama, iba ang persona ng Anak, iba ang pagkapersona ng Holy Spirit. Meron po silang iba't ibang tungkulin, may iba't ibang gampanin. Pero kung pag-uusapan ang creation, kung pag-uusapan ang salvation, alam nyo, nagkakasundo silang tatlo. Pinaka-spokesman nila, spokesperson nila, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Naalaala po ba ninyo kung ano yung pagkakilala ni Moises sa ating Panginoon? Kaya dito, bago nagkatawang tao si Kristo, meron na po siyang katutubo na pagka-Diyos. Diba? Paano na sinasabi yan ng Biblia? Balikan po natin, talagang meron na po siyang katutubong Diyos bago po siya nagkatawang tao. 9:26 ng aklat ng Deuteronomy. Ito madalas natin kino-quote, madalas natin itong sinasabi, para doon sa mga bago o sa mga talagang masinsinang nag-aaral, ma-analyze nilang maigi ang mga talatang ito. 9:26 ng Deuteronomy. Tingnan po ninyo, ito isang napakaganda pong talata nito. 9:26. Ito po ang panalangin ni Moises. Naalala pa rin ba ninyo na si Moises ay sumulat tungkol sa kanya? Ayan, Sabi nga ron, balikan natin, doon sa sulat niya sa John 5:45 hanggang 47. May papaano kayo magsisipaniwala sa aking mga sulat kung hindi kayo maniniwala sa mga sulat ni Moises? Samantalang si Moises ay sumulat tungkol sa akin. Maliwanag naman yun kaya ang sinusulatan ni Moises, kilala niya. Hindi ka pwedeng mag-text messages nang hindi mo kilala. Marorong send ka. Pwede ka bang magsulat, mag-text messages nang hindi mo kilala yung pagsesendan mo ng message? Hindi, di ba? Kaya ka magte-text messages kasi kilala mo yung paghahatiran mo ng mensahe. Hindi pwedeng magsulat. Hindi pwedeng sumulat si Moises tungkol sa kanya kung hindi niya kilala si Moises, hindi niya kilala si Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo, kung hindi kayo maniniwala sa aking mga sulat, paano kayo maniniwala sa sulat ni Moises? Si Moises sumulat tungkol sa akin. Nakita nyo?
Ngayon, pagkakilala ni Moises kay Kristo? 9:26 ng Deuteronomy. Ganda nito eh. Alam nyo, natutuwa ako sa talatang ito kasi dito maliwanag ho talaga eh. Kaya sana po, ang aking pong panalangin, pakiusap sa mga viewers na hindi matanggap si Kristo na umiiral na bago pa natatag ang sanlibutan, bago pa nagkatawang tao, bago pa sinugo, umiiral na ang ating Panginoong Jesucristo. At napakaganda ng pagkakilala ni Moises sa ating Panginoong Jesus. Tingnan po ninyo, 9:26 ng Deuteronomy, ganito ang nakalagay. 9:26. Aking ipinanalangin sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos. Hindi po yan small letter D, hindi po yan small letter G. Yan po ay capital D, capital G. Ang tawag ni Moises at siya'y nananalangin, ang kanyang termino ay Panginoong Diyos. Huwag mong lipulin ang iyong bayan at ang iyong mana. Yung dinadalanginan ni Moses, tagapagmana. Iba po yung magmamana sa magpapamana. Iba po yung magpapatanggap sa tatanggap. Napansin po ninyo uli, iba po yung sinugo sa nagsugo. Iba po yung ama, iba po yung anak. Yan. Naku po, madadagdagan ang inyo pong pag-aaral. Sana po ay sa tulong ng Holy Spirit, maunawaan na po natin at matanggap na po natin yung kalagayan ng ating Panginoon na meron po talaga siyang kasama sa paglikha ng mundo, sa pagliligtas, sa paglalang. Magkakasama po silang tatlo na magkakahiwalay na persona. Ngayon, ito namang kilala ni Moses na ang ating Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos na tagapagmana. At ang iyong mana na iyong tinubos, na iyong kadakilaan, na iyong inilabas sa Ehipto, na makapangyarihang kamay. Ano ang tawag ni Moses sa ating Panginoong Jesus na hindi pa nagkakatawan tao? Panginoong Diyos na tagapagmana. Diba? Ngayon, tuloy natin sa Kapitulo 2 ng Aklat ng Mga Awit, talatang 7 at 8. Napakaraming tala niyan, pero dito ay binibigay na natin yung ultimatum na. Ayan. Ano sabi sa atin? Awit, chapter 2, verse 7 at 8. Ayan. At sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, humingi ka sa akin. Aking kang pinanganak kita ngayon. Sige po. Yan. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Verse 8. Humingi ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. Naalaala niyo yung mana? Sabi ni Moises, pinanalangin, O Panginoong Diyos, huwag mong lipulin ang iyong bayan, ang iyong mana. Diba? Si Kristo, magmamana. Ang magpapamana ay ang Ama. Ayun, talatang 8. Humingi ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. At ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay yung pinakaari. Ayan. Sinuuli po yan. Punta na po tayo sa Hebrew chapter 1, verse 2. Ayan. Ang tagapagmana na ipapamana ng Ama ay walang iba kundi ang kanyang anak. 1-2 ng Hebrew. At nagsilita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lakat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang mga panahon. Nakita ninyo mga kaibigan? Kaya yung tinutukoy ni Moises na Panginoong Diyos na tagapagmana, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya kilala ni Moises
ang ating Panginoong Hesus na kanyang sinulatan o ng kanyang pagsulat na siya ring nagbigay ng Ten Commandments sa bundok ng Sinai. Hindi ba? Mga kaibigan, mga kapatid? Kaya sino ang kasama ni Kristo sa paglalang, sa pagpapanukala, sa pagliligtas? Walang iba kundi ang Ama at ang banal na Espiritu. Kaya tinatawag po natin yung Bible na the Godhead, tinatawag din po yan ang Bible na Trinity, tinatawag din po nating three person in one God. Bakit po ba tinatawag nating person? Ano ba ibig sabihin ng persona? Tatandaan po natin, pag sinabing persona, pwede itong mga tuwiran, pwede itong makaunawa, pwede itong tumanggi. Yan ang ibig sabihin ng isang persona. Meron siyang damdamin, meron siyang isipan na pwedeng mga tuwiran, pwedeng tumanggi, makaunawa. Yan po ang persona. Ang tanong natin, ang Diyos ba isang persona? Opo. 13:8 ng aklat ng Job. Tingnan po natin sa salin ng English version. 13:8 ng Job. Will you accept? Yan. 13:8 ng English version. 13:8. Kasi maganda rin yan. Okay na yan. Okay na sa KJV. Tingnan natin. Ang Diyos ba isang persona? Opo. Yan. 13:8. King James Bible. KJB. Huwag mo nang ilagay yung clarified. May ibang king. Yan, okay na yan. Yan, King James Version. Will you respect His person? Will you content for God? Ayan. Iyo bang ipagkakatalo ang Diyos? Na persona ang ginamit dyan. Will you respect His person? Salin natin ilagay sa Tagalog naman. Iyo bang lilingapin ang kanyang pagka-Diyos? Inyo bang ipakikipagtalo ang Diyos? Okay, maliwanag po na ang Diyos isang persona. Bakit po? May damdamin. Merong pangangatwiran. Nasasaktan. Umiiyak. Nagugutom. Di ba? Kaya yung Diyos, nagkatawang tao o talagang tao. Kasi meron din damdamin ganun. Di ba? Lalo na ang Holy Spirit, sa tumatanggi sa Holy Spirit. Di ba? Nalulungkot. Tumatangis. May sariling trono. Tinatawag ding tetragrammaton. Di ba? Ang Holy Spirit bukod. Ang nakakalungkot, sabi nga Brother Adrian, sinugo ng Ama ang anak, pagkatapos ng ministry ng anak, umakyat ang ama, ang anak, aakyat, pero ipinangako, another parakletos, another comforter, ibang mang-aaliw, ibang persona, hindi si Kristo. Di ba? Ibang persona yun pero sabi ng verse 27 ng chapter 14, hindi matatanggap ng sanlibutan. Kaya maraming mga pananampalataya, hindi matanggap ang Holy Spirit, isang persona. Pinagpauna na ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Susuguin ng Ama. Tuloy natin. Di ba? Okay, maliwanag po yan na yung tatlong yan, yung kasama ni Jesus, walang iba kundi yung Ama at ang Holy Spirit. Ayan. Ngayon, ito bang tatlong ito ay madalas ba rin banggitin sa New Testament? Ay opo. Kanina ay binanggit po natin, dalawa lang, hindi ba? 8:16 ng San Juan. Hindi naman po kasi doon natatapos at umahanggan ang mga aklat para sabihin natin, may tinatawag na binitarian. Di ba? Hindi po. Meron pong Trinity. Trinitarian nga po. Okay, ay dun sa 8:16, pabor po yan sa iba na, dalawa lang yung binanggit. Opo. Pero sa ibang kasulatan, may tatlo din po. Kaya ganyan po ang pagbabalanse ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag lang natin kukunin ang isang bahagi sa isang gusto natin, kundi titignan natin ang buong paligid nito. Ito po, binanggit po yung tatlo. Lalo na sa pagliligtas, 9:14 ng aklat ng Hebrew.
Ganito po ang sinasabi sa atin. 9:14 ng Hebrew. Yan, ganito po, sabi sa atin, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan. Tingnan nyo, kahit yung Spirit, eternal. Kung yun ngang Ama, eternal, si Kristo, eternal. Ito, Holy Spirit, eternal. Di ba? O, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, o di may tatlo, ay maglilinis ng inyong budi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. O, di ba meron tatlo eh? Hindi mo matatawag na Trinity yan kung dalawa. Di ba? Kaya nga trio. Pag sinabing duet, ay dalawa yun. Pag sinabing quartet, apat yun. Pag sinabing bicycle, dalawa yun. Pag sinabing tricycle, tatlo yun. Di ba? Tricycle, 3 gulong. Bicycle, 2 gulong. Motorcycle, 1 gulong. Quartet, 4. Trio, 3. Duet, 2. O ito, 3 ito. Wala po tayong ibang pagpwedeng ikapit pagdating sa 3 kundi Trinity. Sige po. Alisin natin ang Trinity, word na Trinity. Meron kayong 3 nababasa. Ayan yung ikakapit nyo diyan kung ayaw nyo ng Trinity. Ano ikakapit nyo sa 3? Sige po. Pag meron po kayong magandang naisip na pwedeng itawag doon sa 3 na alisin natin yung word na Trinity, mag-isip po kayo na pwede natin ikapit sa 3. Baka mas lalo pa yung maganda yung inisip nyo kaysa Trinity. Di ba? Oh. Ako sa tingin ko po tingin ko wala na akong maiisip eh. Sapat na siguro yung salitang Trinity. Di ba? Ito pa, tingnan pa natin. Yung talata ng unang Pedro chapter 1 verse 2. May 3 uli ito, hindi lang ito 2, 3 uli ito. Kaya dun po sa paniniwalang walang Trinity, malungkot po. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos, isa. Diyos Ama. Sa pagpabanal ng Espiritu, 2. Upang magsitalima at mawisikan ng dugo ni Jesucristo, 3. May 3 ito. Kita po ninyo, sino po yan? Si Apostol Pedro. Tapos ayaw po ninyo ng Holy Spirit, mainam pa si Pedro, isinasama sa kanyang pagsulat sa mga mananampalataya, sa mga babasa. 3 po yan, Okay po sana, pwede yan 2, ganito Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama upang magsitalima, mawisikan ng dugo ni Kristo. Biyaya, kapayapaan, nawaan sa inyo'y sumagana. Ay, para kayong nagbawas niyan. Di ba? Hindi pwede. Masama magbawas. Kasi pag nagbawas at nagdagdag, masusumpong ang sinungaling. 36 ng Kawikaan. Tingnan natin. 30 verse 6 ng Kawikaan. Apo. Kaya wag lang po nating hanapin yung gusto natin na paniniwalaan. 2 lang. Di po. Maraming 2. Marami ding 3. Di ba? 30 verse 6. Baliktad. Sa isa na po, may nasignal. Ayan, huwag kang magdadagdag sa kanyang mga salita. Baka kanyang sawayin ka, masunduan kang sinungaling. Kita ninyo? Kaya wag lang natin pipiliin, 2 lang. Hindi, may 3. Hanapin nyo yung 3, wag lang 2. Sabi nga ni King Solomon sa kanyang sulat, mainam pa ang 3 ikid kaysa 2. Di ba? Tingnan nyo yung tali. Mas matibay kasi may 3 pulupot yun May 3, mas matibay yun. Yung 3, prinsipyo yun na kinuha ni Solomon sa kanyang sulat sa Ecclesiastes. Mas mainam na yung 3. Di ba? Mas matibay po yun Ngayon, kung paniniwalaan lang ng tao ang 2, mas maganda na yung 3 and 1. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? Ano pa?
Sa benediction, sa blessing, sa basbas. Hindi nawawala ang Holy Spirit eh. 2 Corinthians chapter 13, verse 14. Di ba? Tingnan po natin. Sige po. 2 Corinthians 13:14. Tingnan, ang ganda nito. Si Apostol Pablo, si Apostol Pedro, hindi naman against sa binitarian. Hindi rin naman sila labag doon sa Trinitarian. O di ba? Ito, tatlo. Yung kaninang binasa lang natin, dalawa. Pero hindi nangangulugang mali ang Trinitarian. Hindi. Pareho yung babalansihin. Ang nakakalungkot, hanap lang ng hanap ang tao ng dalawa. Dami tatlo, ito binabasa ko tatlo. Ito po. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, isa. At ang pag-ibig ng Diyos, dalawa. At ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lakat. Tingnan yung tatlo. Di ba? Apostol Pedro, tatlo. Si Apostol Pablo, tatlo. Si Kristo kaya, tanungin natin. Panginoon Kristo, dalawa lang ba kayo? Tanong natin. Chapter 28 ng Matthew, verse 19. Si Pablo, tatlo. Si Pedro, tatlo. Si Kristo, tanungin natin. Panginoong Yesus, dalawa lang po ba kayo? Matthew, chapter 28, verse 19. Dahil dito, magsiyaon kaya nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. Sino nagsasalita dyan? Ang ating Panginoon sa Kristo. At ang kausap niya dyan, mga alagad. Ginakausap niya yung 12. Di ba? Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. Yan. Gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan. Kanino? Sa pangalan ng Ama at ng Anak. Tapos ang usapan. Di ba? Hindi. Kasama Espiritu Santo. Sino nagsasalita? Si Kristo. Kung hindi kasama ang Espiritu Santo, kung hindi kabilang sa Trinity, sa pagkapersona nila, hindi dapat isasama ni Kristo yan. Di ba? Kaya kung merong malaking questionable, bakit ang Holy Spirit, ay dapat tanong nyo kay Kristo, bakit isinama ni Kristo Holy Spirit? Di ba? Si Kristo na yan, nagsasalita. Gawing mga alagad ang mga bansa. Sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. May tatlo. Yan ang balance. Meron dalawa, hindi naman tutol ang Bible dun Si Kristo nga nagsalita Hindi naman tutol dun meron tatlo. Parang pagsamahin mo, lalong tama. Pero pag iniwan mo yung tatlo, may mali. Pag tinanggap mo lang yung dalawa, may mali. Pero pareho mong tanggapin, may dalawa, may tatlo, lalong tama. Di ba? Yan. Ano pa? Tingnan ninyo ang Holy Spirit, Unang Korinto, chapter 12, verse 3, 4, ng Unang Korinto. 12. Unang Korinto 12. Simulan mo sa... Kukunin ko yung aking Bible, Simulan mo sa 12 yata yan, 11. Unang Korinto. Ito na po. Tama yan. Dumating na tayo sa 4:5-6. 4:5-6, Kapitulo 12. 4, 5, 6. Tingnan po ninyo, may tatlo ulit binabasa ko tatlo Ngayon, may iba't ibang mga kaloob. Dapat iisang espiritu. Capital E, big letter E, big letter S, malaking letrang S. Yan. Verse 5. May iba't ibang mga pangangasiwa, dapat iisang Panginoon. Dalawa. Verse 6. May iba't ibang paggawa, dapat iisang Diyos. Tatlo. Na gumagawa ng lahat ng mga bagay
sa lahat. Nakita po ninyo? May tatlo dyan eh. Isang Espiritu, isang Panginoon, iisang Diyos. Yan. Meron po ba kayong gusto pang linawin dyan sa ating pag-aaral? Iba, maliwanag na po yan eh. Kaya yung existing doon sa salitang si Jesus at ang kanyang mga kasama, sila na po yung tatlo, hindi pa nayayari ang mundo. Wala pang nalalalang, umiiral na po itong tatlong ito. Ngayon, doon po sa mga hindi matanggap na si Kristo ay isang Diyos. Pero siya po ay nakalala lang ng mundo. Ay papaanong matatanggap ng Biblia na nilalang ni Kristo yung mundo, pero hindi siya Diyos? Maliit na Diyos. Ay malilipol naman yun. Diba? Kasi meron pong libro ng kaibigan nating mga saksi, kapatid na Adren. Naniniwala sa kanilang libro na si Jesus Christ existing bago ang creation, nilikha muna siya ng Ama. Yun ang kanilang libro, kapatid na Adren. Nilikha muna si Kristo, ginawa muna ng Ama si Kristo, pagkatapos na si Kristo ay gawin, si Kristo naman ang lumalang ng mundo. Kaya pag binasa niyo yun kanilang libro, si Kristo ang siyang lumalang ng sanlibutan. Pero bago nangyari yun, siya muna ang nilalang. Kaya ibig sabihin, umiiral na si Kristo bago likain ang mundo. Pero ang may pagkukulang, nang gawin ni Kristo ang mundo, siya muna ang nilalang. Tinatanggap ng kanilang libro na si Jesus Christ Creator, pero hindi siya Diyos. Ay paano nangyari? Di ba? Brother Adren, ano? Paano nangyari na Creator tapos hindi Diyos? Eh, ang Diyos lamang ang tanging makagagawa eh. Siya lamang ang tanging Creator. Tingnan natin. Kasi pag si Kristo, Creator, pero hindi Diyos, aba, malilipol yan. Di ba? Tingnan natin. Jeremiah chapter 11 verse 10 o chapter 10 verse 11. Alin man, tika. Para hindi malito yung ating mga viewers, no? Pati mga nagtatype, baka malito din. Jeremiah, titingnan ko yung ating Bible. Jeremiah, okay, 11. Okay, Gis, yan. Jeremiah Gis. Simulan natin sa 11 at 12. Chapter 10, verse 10 at 11. Hanggang 12 na. Sige. 10 hanggang 12 ng chapter 10. Ayan, tinan po ninyo ha. Ay kasi nabasa ko po yun eh, hindi ko lang po dinala kasi hindi ko rin akalain papasok sa ating pag-aaral. Tinan po ninyo ha. Bago nalikha ang sanlibutan, si Kristo muna ang nilikha. Bakit? Ang talata nila dyan nasa 1:15 ng Kolosas. Siya yung panganay sa lakat ng mga nilalang. Kaya ginamit doon salitang panganay. Kaya para sa kanila, bago nilikha muna ni Kristo ang lakat ng bagay, siya muna ang nilalang ng Ama. Kaya ang termino, panganay. Ayun ang kanilang libro. Kaya naniniwala sila na gumawa ng sanlibutan si Kristo. Pero bago likhain ni Kristo ito, si Kristo muna ang ginawa. Tinan po ninyo. Ngayon, nang gawin na ni Kristo ang mundo, tanong natin, si Kristo ba ay creator o hindi? Creator. Ngayon, kung creator, Diyos ba siya o hindi? Yan, nakita niyo mga kaibigan, ano? Ngayon, pagka ang isang gumawa na itong lakat ng bagay, hindi naman Diyos, ano mangyayari? Tingnan natin ha. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang poot, nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Tunay na Diyos. Ngayon, kung si Kristo, Diyos, maliit, hindi tunay, dapat ang tunay na Diyos makalilikha. Ngayon, Brother Adren, doon sa libro ng Jehovah Witnesses, si Kristo muna ang nilalang, bago nilalang ni Kristo ang lakat ng bagay. Papaanong makalala lang ang isang hindi Diyos na tunay? Ano sabi rito, talatang 11?
Verse 11. Ganito ang inyong sasabihin sa kanila, ang mga Diyos, small d. Tingnan po ninyo ha. Ang mga Diyos, small d, small g, na hindi gumawa ng langit at ng lupa. Ang mga ito ay mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Kung hindi matatanggap ng tao, si Jesus ay tunay na Diyos na lumikha ng lakat ng bagay, ay kasamang malilipol si Jesus. Ako hindi po ko papayag. Bahala po kayong pumayag. Kasi maliwanag si Prophet Jeremiah Ang tunay na Diyos, makalilikha. Wala pong tunay na Diyos na hindi makalilikha. Tunay na Diyos pagkatapos hindi makalilikha. Makalilikha pero hindi tunay na Diyos. Paano yun, di ba? Ang tangi lamang makalilika o tinatawag na creator, yung tunay na Diyos. Ngayon, pagka hindi tunay na Diyos, tapos ay creator, paano nangyari? Na creator, tapos hindi tunay na Diyos? Malilipol si Kristo. O kaya dito maliwanag, si Kristo, tunay na Diyos at creator. Ganyan po dapat nating tanggapin ang sulat. Again, dahil yung salitang panganay, pinalabas na, una muna siyang nilalang. Ang gamit nga niya sa Greek word ay prototokos. Hindi po lahat ng salitang panganay una. Hindi po. Kung sa atin po, pag-uusapan, unang ipinanganak si Sorena, ay tama, dapat lang panganay si Sorena. Bunso si Vince. Di ba? Pero ang Bible, hindi ho lahat ng salitang panganay unang ipinanganak. Hindi po. Ibig lang mo sabihin ng Biblia, pinakamataas, pinakamalakas, pinaka-most powerful. Kahit hindi po siya panganay, pwede pong mangyari. Di ba? Kaya maliwanag mga kaibigan, mga kapatid, ano po? Hindi ho natin maikakaila na talagang si Kristo at ang kanyang mga kasama, lalo si Kristo, ang Holy Spirit. Sa Ama, wala naman suliranin ng iba-ibang reliyon Wala naman suliranin dyan Nagkakaroon na lamang sila na questionable, Father, Son, and Holy Spirit. Diba? Doon na lang nagiging problema Yung ibang mga Kristiyano, kaunti na lang ang problema nila kay Kristo. Unang-una ay yung pagka-Diyos ni Kristo sa kayong kalagayan tao. Kakaunti na lang ang naniniwala dyan Sa Espiritu Santo, hindi matanggap na kasama sa Trinity, hindi kasama sa kadyusan. May ilan-ilan lang. May ilan-ilan lang. Pero karamihan na ng mga Kristiyano, yung pagka-Diyos ni Kristo, marami nang tumatanggap niyan. Opo. Pero yung iba, Holy Spirit, malaki tanggi nila ngayon, tingnan natin Ang Holy Spirit ba ay may sariling pangalan? Ibig sabihin, katulad ba siya ng Ama? Katulad ba siya ng Anak? Meron din bang siyang trono? Ayan. Ang original na pangalan ng Diyos, nasa letrang tetragrammaton. YHWH, o kaya naman kasi yung W nagiging D, Yud-He, Waw-He. Yud-He, Vav-He. Ayan. Tetragrammaton po yun. YHWH. Ngayon, para mabigkas, ma-pronounce, maraming mga mahusay na mga scholar, para mabasa po yun, naglagay ng mga vowels. Ayan. Naging Yahweh, naging Jehovah. Pero ang original name niyan, tetragrammaton. Tanong, ang Holy Spirit ba matatawag ding Yahweh? May sarili ba siyang trono? Isa rin ba siyang Diyos? Ayan. Tingnan natin ang Isaiah chapter 6. Ayan. Chapter 6 ng Isaiah, verse 1. Tingnan po ninyo Isaiah chapter 6. Ayan. Noong taong mamatay ang Haring Usyas, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas,
pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Sinong nakita ni Prophet Isaiah? Panginoon. Saan nakaupo? Sa templo. Sino katabi? Mga serapin at kerubin, verse 2. Sa itaas niya ay may nakatayong mga serapin, bawat isa may 6 na pakpak, na may 2 na nagsisitakip sa kanyang muka, may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa, may 2 na nagsisilipad sa kanya. Nakita ni Prophet Isaiah ang Panginoon na nakaupo sa templo na may katabing 6 na kerubin na may 6 na pakpak. Ayan. Sino kaya yung Panginoon na yan na nakita ni Prophet Isaiah? Verse 9 and 10. Sinabi niya, ikaw ay yumaon, saysayin mo sa bayang ito, inyong narinig. Ngunit hindi ninyo nauunawa at nakikita na ngunit hindi nyo namamalas. Verse 10. At sinabi niya, ikaw ay yumaon at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig. At ipikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga pakinig at mga kaunawa ng kanilang mga puso at mga balikloob at magsigaling. Sa konteksto po niyan, sinusugo si Prophet Isaiah, pero sabi ni Prophet Isaiah ay, sino ang susuguin? Here am I, sabi ni Prophet Isaiah, send me. Pero sabi niya, marumi labi ko eh. Yan. Ang kausap at nakita ni Prophet Isaiah, isang Panginoon, nasa terminong Yahweh, na nakaupo sa trono. Nakita ni Prophet Isaiah. Sino po kaya yan? 23 ng Aklat ng Mga Gawa. Tingnan po natin. Sa chapter 28 ng Mga Gawa. Verse 25 at 26. Apo. Yan, tingnan natin. Ate Rutobias, yan, kita po. Nang sila'y mga kaisa ay nagsialis pagkasabi ni Pablo ng isang salita, mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Propeta Isaias sa inyong mga magulang. Nakita po ninyo yung sabi ni Apostol Pablo, saan po hinango ni Apostol Pablo ang ganitong pangungusap? Saan niya ito sinitas? Verse 26. Na sinasabi, pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo, sa pakikinig ay inyong mapapakinggan, sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Kinot ni Apostol Pablo ang terminong niyan doon sa aklat ni Prophet Isaiah, doon sa chapter 6 hanggang sa verse 10 ng Isaiah chapter 6. Ano sabi ni Apostol Pablo? Hindi ba nyo narinig ang pagkasabi ng Espiritu Santo sa bibig ni Prophet Isaiah? Kaya yung nakita ni Moises na likod, walang iba kundi si Kristo. Ang nakita ni Prophet Isaiah, walang iba kundi ang Holy Spirit. Tanong, kung nakikita ang Holy Spirit, nakikita si Jesus Christ, ang Ama ba nakikita? Nakita ba ang Ama? Hindi po. Nakita ang Holy Spirit, nakita si Jesus Christ, pero ang Ama hindi po nakita. 1:18 ng Aklat ng San Juan, siya ang bagong ang Biblia. Yan, tinan po ninyo. Alam po ba ninyo kung saan ko nakuha yung ganyang statement? Kay Pastor Gideon Durante. Yan. Sige po. Okay? Nasaan na tayo? Ano ba sinabi ko? Yan. Apo, John chapter. Ang bagong ang Biblia, meron naman dyan eh. Ayan o, tinan po ninyo ha o. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos.
Ang bugtong na Diyos na nasinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa inyo. Meron ba dyan salita ng buhay sa kasalita ng Diyos? Ang bagong Biblia, di ba? Walang nakakita kailanman sa Diyos. Ang tinutukoy dyan, ang Ama. Tapos tingnan po ninyo kung ano ang tawag na ang bagong ang Biblia kay Jesus. Ang Diyos na tanging anak. Diyos anak. Madaling sabi, God the Son. Sa iba't ibang version ng Bible, si Jesus Christ tinawag na God Son. Diyos anak. Hindi lamang anak ng Diyos. Tinawag siyang Diyos anak. Ang linaw nito. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak. Matututulan niyo pa ba yan? 1:18 ng San Juan? Okay, dito po sa ang salita ng buhay, 1:18, wala yan ano? Ito sabi wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, subalit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Salita ng buhay. Basahin po ninyo, salitang ng buhay, pinakikilala si Kristo Diyos. Diyos Anak. Tapos wala pang nakakita sa Diyos Ama. Tanong, sino yung nakita ni Prophet Isaiah na Panginoon na nakaupo sa trono? Sino yung nakita ni Moses yung likod? Hindi yan yung Ama. Kasi kung yung Ama ang nakita ni Prophet Isaiah, kung yung Ama ang nakitang likod ni Moses, masisira ang 1:18 ng San Juan. Tanungin natin si Kristo. Si Kristo muna tanungin natin. Panginoon, nakita ba ng mga tao yung iyong Ama? Tingnan natin Punta tayo sa Kapitulo 6 ng Aklat ng San Juan. Ayan, dito tayo sa 6. Diyan, ayan. Opo. Titignan ko po Tingnan ko lang yung aking kopya. Natin ang kopya. Okay. Here. 37. Doon muna tayo sa 5. John 5:37 bago tayo pumunta ng 6:46. 5:37. Tingnan po ninyo. Ang Ama na nagsugo sa akin. Naalala na naman ninyo, no? Naalala naman ninyo ito. Ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanman hindi nyo narinig ang kanyang tinig. Hindi ninyo nakita ang kanyang anyo. Nakita ninyo mga kaibigan, mga kapatid? Kanina yung una nating tala hindi ako mahatol. Ang hatol ko'y totoo sapagkat hindi ako nag-iisa kundi ang Ama na nagsugo sa akin. Madalas ninyo mababasa sa salitang nagsugo. Ang Ama na nagsugo sa akin, siya ang nagpapatotoo tungkol sa akin kailanmay. Hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, hindi nyo nakita ang kanyang anyo. Tanong, sino nakita ni Isaiah? Sino nakita ni Moses? Di ba? Okay, 6:46 ng Aklat ng San Juan. Doon muna tayo sa 45. Maganda yung usap nila dyan 45. Nasusulat sa mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig at natututo sa Ama ay lumalapit sa akin. Verse 46. Hindi sa ang sino may nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Diyos. Siya ang nakakita sa Ama. Nakita niyo mga kaibigan, mga kapatid? Kaya sabi sa Aklat ni San Juan 1:18, wala pang nakakita kailanman sa Diyos Ama. Sabi ni Kristo, wala pang nakakita ni ang kanyang tinig, di nyo narinig, ni ang kanyang anyo, hindi nyo nakita. O kaya ang Espiritu Santo ba napapakita? Opo. Si Kristo ba ang nakita ni Moises? Opo. Yung Diyos Ama nakita po? Hindi po. Di ba? Klaro po yan. O kaya, yung Kristo, yan Thank you po. Yan. Maliwanag po
Kaya yung Kristo, si Holy Spirit, God the Father, kapwa nang umiiral sa matandang tipan. Bago pa likain ng mundo, existido na yung tatlo. Kaya yung original manuscript ng Genesis 1:1, tingnan mo nga sa Hebrew yung Genesis 1:1. Kung may Hebrew, Bible. Genesis 1:1. Hebrew word, Hebrew Bible. Kung meron kung wala. Sige nga. Pero English baka mabasa ko ng Hebrew yan. Hindi ko mababasa ng Hebrew. Baka mabasa ko, tsabala, siya. Ayan. Lagay mo sa Hebrew yan. Sige. Meron ba? Parang Greek. Pag Greek talaga. Pag Hebrew. Okay. Doon po sa mga meron pong Google, ayan, yung in the beginning, God. Yung salitang God doon ay hindi po Elohim. Ang gamit po dyan, Elohim. Ibig po sabihin yan ay higit po sa tatlo. Hindi po isa, hindi po dalawa, kundi tatlo. Elohim ang pagkakagamit. Po, okay? Kaya maliwanag po mga kapatid, mga kaibigan, dyan po sa inyong mga tahanan. Si Jesus at ang kanyang mga kasama ay kapwa na po umiiral bago po nagkaroon ng sanlibutan. At sa pagkakaroon ng sanlibutan, silang tatlo po ang nagpanukala, pero ang tanging spokesperson, ang tanging gumawa, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Kasi hindi po nakita, ni narinig ang kanyang anyo, ni ang kanyang tinig. Sabi ni Kristo, sabi ni Juan, wala pang nakakita kailanman sa Diyos Ama, kundi ang tanging Diyos Anak. Ayan, kung naghahanap ko kayo ng proof text na tinawag ba na si Kristo ay Diyos, ang dami pong version ng Biblia. Diyan lamang po sa 1:18 ng San Juan, pinakikilala na ang bagong Biblia, Diyos Anak. Sa salita ng buhay, tanging Diyos Anak. Ayan. Diba? Wala na pong duda yan. Ay mga ibigan, mga kapatid, tatlong nagkakasundo, tatlong nagkakaisa. 3 person in one God. Kaibigan, kapatid, ngayon pong hapon, meron pong pagmamalasakit ang Diyos sa iyo at sa akin. Kung sila nga po nagkakaisa, nagkakasundo, ito po ang mitiin at dalangin ng ating Panginoon. Ang sabi sa Kapitulo 17 ng Aklat ng San Juan, makilala ka nila. At makilala nila na ikaw ay iisang Diyos na tunay. At sa makatwid bagay, ay yung sinugo na si Kristo Jesus. Ito, marami ritong nagkakaisa, ang tunay na Diyos, yung Ama lamang. Pero si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Okay po, ayan. May pumasok na tanong. Thank you, sino yan? Madam Yem Ortega. Magandang hapon po. Maganda yung tanong, no? Brad Lins, kung wala pang nakakita at nakarinig sa Diyos Ama, sino po yung kausap ni Moises dun sa naglalagablab na apoy na nagsasalita? Maganda ang inyo pong tanong. Alam niyo, yung kausap dyan ni Moises, anghel po yan. Pero yung anghel po na yan, tingnan po ninyo, buksan natin maganda. Maganda ang inyong tanong. Pagpapakilala po niya dyan, angel of the Lord. Pero bandang ibaba, makikita nyo, sino yan? Ayan. Buksan po ninyo ang chapter 3 ng Aklat ng Exodo. Simulan muna natin sa verse 1. Patuloy makikita natin ang usapan diyan. Hindi ama. Ilabas na natin sa usapan yung ama. Pero ang tanong ninyo, kung hindi po yung ama yan, sino po ang kausap? Ay, tuloy na. Ayan, verse 1. Inalagaan nga ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyenan na saserdote sa Madian at kanyang pinatnubayan ang kawan sa likuran ng ilang nasa bundok ng Diyos sa Horeb.
Ang istorya po niyan, lumabas na si Moises sa Egypt, naglakbay, nakarating kay Sipora, nakarating kay Jethro na kanyang magiging biyenan. Ngayon, nung nagpapatnubay na siya ng kawan, naging tagapag-alaga, nakarating siya rito sa bundok ng Horeb, bundok ng Diyos. Verse 2. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya. Napansin po ninyo? Angel of the Lord. Pag skip muna tayo. Skip by skip. Exit. Lagay niyo muna sa English version itong verse 2. Para ko lang makita yung salitang angel of the Lord. Ayan. Tingnan po ninyo yung capital letter dito ng Lord. The angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of bush, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Nakita ni Moses ang angel of the Lord. Balik na po natin sa ang dating Biblia. Ayan. At ang kahoy hindi natutupok. Nakita niya, angel of the Lord, verse 3. Sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy hindi natutupok. Ayan, hindi nasusunog. Nagliliyab yung puno, pero hindi nasusunog, o nasusunog, hindi naaabo. Ayan. Verse 4. At mang makita ng Panginoon na panonoorin niya. O, pansinin ninyo nakita ni Moises sa burning bush, angel of the Lord. Pero sabi niya, hindi, liliko ako, titignan ko nga ang panoorin ito. Bakit hindi natutupok yung punong kahoy? Nang liliko na siya, nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moses, Moses. At kanyang sinabi, narito ako. Verse 5. Sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatutayuan ay banal na lupa. Verse 6. Tingnan niyo, sinusudsud natin Verse 6. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang muka sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. Ayun. Nakita po ninyo, Madam Yoli Ortega, kung hindi ang ama ang kausap, sino? Angel of the Lord. Sino yung angel of the Lord? Walang iba kundi si Kristo na nagpakilalang, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ditakbo na natin, sa talatang 14, verse 14. Apo, excuse me, sorry po, yung aking pong cellphone, naroon po yung mga pangalan ninyo. Bakit hindi ko po kayo mabati? Verse 14, diretso na po tayo. Yan. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin ninyo, sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Ayun, nakita po ninyo. Di ba, Ninang Arceli Punsalan? Kaya, Sister Yoli Ortega, hindi yung ama ang kausap ni Moises. Nagpapakilalang angel of the Lord, capital letter L, Lord. Pag small letter L, ibang uri ng Panginoon yan. Sa termino niyan, master. O kaya, sir. Yan, pagka hindi po big letter L. Tininayin po natin yung English version niya, angel of the Lord, nasa capital letter L. Pag small letter L, yan po ay sir or master, pwede rin Panginoon. Pero hindi po yan yung creator. Ito po creator. Di ba? Kaya yung angel of the Lord nakausap ni Moises sa burning bush na nagpakilala, ako ang Diyos ni Abraham,
Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Kaya pag tinuloy natin sa verse 14, ako nga ay yung Diyos, si ako nga, I am that I am. Diba? Eyehe, Asher, Eyehe. Diba? Existing one. Yun po. Sister Yoli, Yem Ortega. Kaya maliwanag po, mga kaibigan, mga kapatid. Yung Diyos na nakikipag-usap kay Abraham, napakita kay Isaac, kay Jacob, kay Moises, si Kristo po yan. Wow, di ba? Kaya tayo po naniniwala ayon po sa Biblia. Hindi po yung Ama ang nagpakita, hindi po yung Ama ang nakipag-usap kay Moises. Pero hindi po tayo tutol, umiiral din po yung Ama. Hindi natin sinasabing hindi umiiral yung kanyang Ama. Umiiral po. Yan. Pero dito sa mga usaping ito, siya po ang nagpapakilala sa Ama. Diba? Sinugo siya ng Ama. Hindi para magpapatotoo sa kanyang sarili, kundi ang Ama magpapatotoo sa kanya. At si Kristo naman magpapatotoo sa Ama. Yan, hindi ba? Ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, yan, opo, thank you, Brad Lins. Opo, thank you rin po, Ate Yem Ortega. Ayan. Sige po. Naku, baka bukas taitadta rin tayo nito ng mga tanong sa ating programa sa AS. Ayan, okay. Sige po. Meron na lamang po tayong 5 minutes. Baka gusto po ninyong magpahabol pa ng tanong. Uli po aking cellphone Diba? Yan. Okay, ulitin po natin. Si Jesus at ang kasama niya, walang iba kundi ang Holy Spirit at ang God the Father. Bago pa likain ang mundo, bago pa lumitaw ang lahat ng bagay, ito pong tatlong ito ay umiiral na po. Yan po ang tinatawag ng Colossians 2:9, the Godhead. Trinity. 3 person in one God. Pag sinabi nating Trinity, merong pangangatwiran, merong pagkaunawa, merong pagkamalay. Po, yan ang salitang person. Ang Holy Spirit ay isa ring Diyos, isa ring person. Tinatawag din pong Yahweh. Kaya nakita ni Moses na nakipag-usap sa bundok ng Sinai, si Jesus Christ. Ang nakita ni Prophet Isaiah na nakaupo sa templo, kasama ang mga serapin, ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Ang God the Father ay hindi po nila nakita ni ang kanilang anyo. Kaya maliwanag po na kapwa umiiral ang 3 person in one God. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, naniniwala po si Pedro, naniniwala po si Kristo, naniniwala po si San Pablo na meron pong tatlong nagkakaisa. Tri-unity. Tatlong nagkakasundo, tatlong nagkakaisa sa panukala, sa mitiin, sa pagliligtas. Yan po, no? Pasamantala tayo po ay magpapaalam. Wala na po bang mga tanong? Ayan. Okay po, maraming salamat po kay Madam Yem Ortega. Ayan, God bless po. Ninang Araceli Punsalan, thank you po. Sister Vilma, Sister Almildres, Sister Lilibet, thank you po. Sa mga bagong binyagan, ayan po. Maaga po kayo sa susunod na Sabado, aral po ulit tayo. Ayan. Mark Cruz, ayan. Ito po yung batang maaga pong umaaten ng ating church. Ayan. Brother na, Prades family, thank you. Palatao family, ayan. Tobias family, Ruetas family, Pulpulaan family, San Juan family, ayan. Pabriang family, Patalinog Santos family, Evangelista Gumbok family, ayan. Argente family, yan, magandang hapon sa buong distrito ni Pastor Art. God bless po sa inyong lahat. Escoses family, San Juan family, ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Sister Sonia, Sister Doray, thank you po. De Los Reyes, Panchito family, thank you po. Ayan, tanda po natin, si Jesus, kasama niya ang Ama at Anak, kapwa umiiral na bago pa
lalangin ang sanlibutan. Si Kristo po ay sinugo, iba ang nagsugo ay ang Ama, ang sinugo ay ang anak. Kaya si Kristo po ay merong dual nature, pagka-Diyos at pagkatao. Pareho po nating tanggapin, hindi lamang sa tao, kundi Diyos. Ayan, si Kristo rin po ay tinatawag nating Creator, sapagkat siya po ang lumalang ng lahat ng bagay. Okay po? Palataw family, thank you po. God bless. Tayo po ay muling manalangin. Dakila po naming Diyos, kami nagbabalik ng papuri at pasasalamat. Nawa ay patuloy po ang mga katotohanan ito na makilala ka na ikaw, na tunay na Diyos na may lalang ng lahat ng bagay, at ang inyong mga kasama, ang Holy Spirit at ang God the Father ay kapwa umiiral bago palalangin ang sanlibutan, na nagpanukala ng paglikha at ng pagliligtas. O Amang Banal, ngayon pong hapon sa lahat po ng aming mga kapatid, sa lahat ng aming mga kaibigan, akayin silang muli na makinig sa kinabukasan mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Ayon sa kasulatan, gabay sa kabataan, gabay sa kalusugan, gabay sa katotohanan. Patuloy po kayong mangusap, pumatok sa mga pintuan ng kanilang puso. Lalo pang lumalim ang kanilang karanasan. Lumalim at tumibay ang pagkakilala po sa inyo. Sa mga may karamdaman, dakilang Diyos, inilalapit ko po sa inyo, Brother Sammy, Sister Lenny, Brother Adren, Brother Caranza, at sa iba pang mga kapatid na dumadanas ng karamdaman, Brother Manso, ay patuloy po kayong magmilagro sang-ayon sa inyong mabuting nasa. Salamat sa presensya na ibubuo sa kalagitnaan, sa buong ministry, sa lahat ng inyong manggagawa mula sa konferensya, Cavite Mission, sa lahat ng mga misyonary, palimbagan ng mga aklat. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you po. God bless po sa inyong lahat.